Welcome to Andorra. It's always our stopover before going home. Kasi dito kami namimili ng mga sabon or oil, olive oil. Kasi mas mura dito dahil tax-free. Kaya bago umuwi ng bahay, dadaan ng Andorra as always. Minsan, pumupunta lang talaga kami sa Andorra para mag-shopping. Halimbawa, darating na ang Pasko, November pa lang mag-shopping na kami doon. Mga pangregalo, tulad ng mga watches, alak, at saka kung ano-ano pang gusto namin bilhin doon sa Andorra. Pero this time, galing kami sa Spain, Semana Santa, so dumaan kami. Tapos pagdating namin doon sa taas ng Andorra, mayroon pa palang snow. Pero sa road, wala nang snow. Andorra ay isang maliit na country, smallest country, one of the smallest country in the world, ang Andorra. At puro free tax dito sa Andorra. Andorra ay between France at saka Spain ang borders. So, mabilis lang kami makarating ng Andorra. Tapos sa tatawid ka lang, Spain na. Andorra ay walang airport. Pag pumunta ka ng Andorra, dadaan ka talaga sa airport ng France, yung malapit sa Andorra, at magbabas ka or mag-train papuntang Andorra. Or else sa Spain, pwede ka rin mag-land sa Spain bago ka pumunta ng Andorra. Dito sa Andorra, dinadayo talaga ito sa ski resorts. Dito nag-ski ang mga Spanish at saka French. Kasi bukid dito kaya dinadayo nila ito para mag-ski. Ako nakaranas na ako dyan. Pumunta kami ng mga anak ko. Nag-ski kami dyan sa Andorra. At saka isa pa, ang Andorra, magandang kanilang healthcare. Tapos maganda manirahan doon dahil walang pollution. Pure ang air nila. At saka malinis. So maganda talaga manirahan doon. Kaya lang bukid. So ayan, mabilis lang kami mamili ng aming kailangan at bumaba na kami dahil hindi naman namin kailangan mamili ng marami at malayo pa naman ang Christmas. April pa lang. So, babalik na lang kami kung gusto namin mamili ng marami. Ayan yung ating free tax na country dito sa Andorra. At alam nyo ba, marami ditong mga Pilipino. Mayroon ditong Filipino community. So ayan, puro bukid yung ating dadaanan, pauwi na kami. Pero mura din dito ang gasolina, kaya pino-full tank na namin yung aming gasolina dito sa Andorra. Lahat dito mura kasi alam nyo na tax-free. Lahat ng smallest city dito sa Europe, tax-free yan, katulad ng San Marino, yung katabi ng Italy. Maliit lang yan, siguro kasing liit lang ng Mindanao. So, tax-free din. At saka napakaganda at napakayaman nila. Ang dami-daming turista pumupunta, ang linis-linis. Talagang control lahat doon sa mga smallest country dito sa Europe. Maliliit nga yung country nila pero naman ang yayaman nila, wala nga silang ibang resources kundi turista lang at mga tax-free na mga paninda nila doon sa mga country na yan. So ayan na, pauwi na kami, papunta na kami ng France. Pero andito pa rin tayo sa highway ng Andorra, bukid. So pagbaba ng bukid, France na. Pero alam nyo ba, dito sa Andorra, limitado lang pagmamili, hindi pwede na maraming alak. Hanggang 2 buti lang ang allowed sa isang tao. Kaya may police, may custom police or immigration police nakaharang parati dyan sa highway. Na minsan may sasakyan, hahabulin ka, i-check yung sasakyan kung ano yung mga pinamili mo, kung may alak o sigarilyo. Kasi alak at sigarilyo lang talaga yung limitado bumili. Hindi pwede bumili ng marami.
Minsan ang mga tao pag pumupunta doon, pumupunta lang sila bumili ng sigarilyo at full up ng gasolina. Pag weekend, yung mga mahilig manigarilyo, pupunta talaga sila doon sa Andorra kasi mura doon ang sigarilyo saka gasolina. Hindi na ako nakapag-video sa city center ng Andorra at nagmamadali na kami umuwi at ayaw namin paggabi dahil diretso na kami sa bahay, hindi na kami maghuhotel. Hindi na kami naghuhotel sa Andorra kasi usually pag nag-road trip kami, nag-hotel talaga kami pagdating sa gabi. Pero kung pauwi na, hindi tuloy-tuloy na yan. Kasi Andorra hanggang bahay, ano na lang yan, mga 1 oras kalahati. Isang oras, nasa frontier na sa border ng France. Tapos from the border papuntang bahay, 1 oras din yan. So bali, 2 oras ang tatakbuhin namin pauwi ng bahay. Ayan, may nakikita na tayong snow sa bukid. Siguro kung malamig pa dito ngayon dahil may snow pa. Ayan, may snow pa sa ibabaw ng bukid. Pero pag summer, nagme-meltdown yan. Ayan yung mga dinadaanan namin. Mayroon pang mga snow rin. Kaya medyo pa malamig-lamig. Pero hindi na rin ako naggagamit ng makapal na jacket dahil may maaraw. Yung hangin lang naman dyan yung malamig. Kaya pag nagpa-picture, hindi na naka-jacket. Naka-long sleeve na lang. Mabilis lang naman mag-picture. Diretso ka naman sakay. So ayan, may mga snow pa sa tabi-tabi ng road na yan, sa gilid may mga snow. Pati sa ibabaw ng bukid may snow pa rin. At saka ako enjoy naman ako pumunta ng ganyan. Dahil wala naman snow sa amin sa city center. Sa amin, malapit sa bahay. Meron naman snow sa bukid ng Pirene. At pumupunta na lang kami doon kung gusto namin mag-ski or mamasyal sa malamig, pupunta kami doon. Or else, hindi na kami nag-ski kasi noong araw nag-ski ang mga bata at yung aking hubby. Pero ako, hindi na. Ayan. Yung last ko, kasi ayoko na mapilayan na ako dahil alam mo na, Jonda na. Ayan, mayroon pang snow, marami pa din. Hindi na ako nakapag-picture sa Andorra kasi puro lang naman supermarket at building dun. Bawat kanto, puro supermarket, tax-free. Masarap mag-shopping doon, kaya wala nang picture. Puro na lang tayo dito sa highway kasi puro snow rin. Pag ganito ang panahon kasi dito sa Andorra or sa Pyrenees Mountain na ito, between France at saka Spain or sa Spain or sa France, ito ang panahon ng ang maraming mga tao sila walking. Ang tawag doon randonnée. Walking sila 1 oras, 2 oras or buong araw mag-walking sila, babalik sila sa hapon. Meron naman mga trail doon ng walking trail dito sa bukid. At dito sa bukid na ito, mayroon dito tinatawag sila na refuge. Refuge, ibig sabihin, isang maliit na bahay or bahay kubo na kumpleto, may pagkain, may malulutuan, lahat-lahat. Kasi yung mga tao na nag-walking trail or exercise, in case ginabi or in case may masamang panahon, meron silang marirefuge na bahay, matutulugan at saka warm kasi kung malamig pwede sila sindi ng fire sa loob kasi. So lahat ng gumagamit dyan ay welcome, open yan at pag gumamit ka, kailangan pag alis mo ganun din. So, trusted naman lahat ng tao dito sa mga refuge. Kasi maraming pagkain iniiwan, tapos may alak na inumin in case. Yan.
So maganda talaga ang mag-walking trail dito. So ayan na, malapit na tayo bumaba. Salamat at thank you for watching. Salamat sa mga nanonood sa aking maikling kwento sa isang linggo naming road trip sa Spain. So ngayon, pauwi na kami, pabalik na kami. At sa susunod na naman ng ating travel dito sa Europe by car. So thank you for watching. See you on my next travel vlog. Ciao, ciao. Bye-bye.